Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay April 7, 2021 at ang ganda pa rin yung market natin. Ayan, so pangatlong araw na po at hindi lang isang bullish engulfing candle kundi parang isang new high candle kasi nagkaroon tayo ng high dito. Last time nagkaroon ng higher low at then ngayon may isa siyang high na candle ngayon and then yun nga buong buo po yung ating kandila. So ang ganda po ng ginalaw ng ating market. So halos nagtaasan po lahat ng stocks natin. So nag-close tayo 6,651.71 and then yung gain po ng ating index is nasa 0.93% naman. Ayan. So sino kaya pumipitik dito sa ating index? Kasi wala din naman tayo masyado nakikitang mga net foreign buying naman sa kanya. Ayan. So mamaya silipin po natin kung ano yung mga buyers po nitong si PSEI. Pero ang ganda ng ginalaw niya. So hopefully yung mga hawak mo na stocks is nag-start na po mag-recover. Plus yun nga siguro nagbabalikan yung ibang traders natin, no? Especially yung mga galing ng crypto kasi parang nagda-drop ngayon si crypto. And then si PSEI, ang ganda naman ng galaw niya for the day naman. Ayan. So pag-usapan po natin yung ating mga trending stocks sa ngayon. Si dito, hindi masyadong nag-gain ngayong araw na to. So nag-red po siya. Si ASN, ayan, so pangatlong araw na rin na puro green po yung kanyang candle. Si BSC, umakyat. Si PHA, tingnan natin, hindi ko na masyado nakita, pero parang konti lang. And then si Apollo natin, so umakyat din. Si CLI, hindi naman ganun kalaki, pero pinag-usapan siya sa ngayon. So matunog itong si CLI natin. And then si PES, so tingnan natin yung galaw niya kasi yung parang undecided yung candle niya for the day naman. And then pag-usapan po natin yung ating PSEI index naman. Okay? So, as usual guys, pakibasa po maigi yung ating disclaimer. So, sabi nga natin, yung ginagawa po natin is pag-aaral lamang po dito sa stock market gamit po yung ating technical analysis sa kanya. So, kayo pa rin magde-decide kung magbabuy, magsisell, or mag-hold kayo ng mga stocks. Kasi nga po, meron po tayong risk dito sa ating stock market. Pero ang ganda ng market natin ngayon, di ba? So, dami pong stocks na lumilipad yung kanilang mga prices na naman. So, yung decision sa mga pag-trade mo is nasa sayo nga kasi nga meron pong risk na kasama po yung ating pag-trade dito sa stock market. So, sabi nga nila, ang pag-trade sa stock market is a game for risk management naman sa kanya. So, yun yung pinaka bottom line natin para yung capital po natin sa kanya is hindi po tayo malugi or pwede mabawasan yung capital natin pero hindi naman niya kakainin. And then in the long run na nagtitrade tayo dito sa stock market is magkaroon nga po tayo ng gain kasi nga nag-i-invest tayo. So trading slightly different sa long-term investing pero it's a form of investment na rin dito sa ating stock market kasi nagpo-provide ng liquidity sa stock market ang mga traders naman natin. Okay po. So, as usual, doon sa mga bago dito sa ating trading channel, huwag niyong kalimutang i-subscribe yung ating Palawi Trader na YouTube channel naman sa kanya. Ayan. So, i-browse mo na lang guys ha. So, daily, meron po tayong upload ng technical analysis. So, balikan mo yan. So, pwedeng mag-aral ka dito sa ating YouTube. And then, meron tayong mga several sections dito bukod sa ating daily uploads. Meron tayong mga company reviews. So, yung mga dividend stocks natin, pinag-usapan natin last time. So, si Mirara, nag-take effect na yung kanyang dividend. So, ganoon naman yung expectation natin sa kanya. Pagdating ng kanyang ex-date, babagsak siya. Same doon sa dividends na binibigay naman sa kanya. Pero, in the long run, kung maganda yung company natin, babalik din siya doon sa bandang taas na pinanggalingan naman niya. Yun ay kung maganda ang perception ng market dun po sa stocks natin na nagbigay sa kanya ng dividendo naman. So i-check mo na rin po yung profit or losses section para sa mga sample trades natin. Yung ating mga basic indicators. So ito po yung ginagamit lang naman natin para malaman po natin yung direction ng ating mga stocks. Very bearish ba siya? Bullish ba siya? So nagbabago ba yung kanyang direction? So sa mga chartings po natin siya makita. So pag-aralan mo yung mga pinaka-basic natin. So ito kasi yung mga ALMA, VWAP, stochastics. So mga hindi masyadong normal na ginagamit. Pero madalas natin gamitin is yung mga Fibonacci, moving average, support and resistance, and then yung candlestick reading naman natin sa kanya. Yan. So, pasadaman na lang po guys. Sure ko, makakatulong po yan kung trading po yung gusto mong puntahan or long-term investing po dito sa ating stock market. And then, ito nga, sabi ko sa inyo, is all about risk management po yung ating stock market naman sa kanya. So, pag bumabagsak yung stock, wag nating hayaan na kainin niya yung capital natin. At then, pag umaakyat naman siya, sasabayan natin yung galaw po ng ating mga stock. So, ganun yung stock trading or investing dito sa ating
market naman. Okay po, and then follow mo ako dito sa aking mga social media, dito po sa ating Facebook account na Palabi Trader. So tingnan mo po yung mga nire-repost natin dito, baka po makatulong sa iyo. So kanina medyo natuwa tayo kasi pangatlong araw na po na maganda po yung galaw ng ating market, pero wala pa tayo masyadong gain sa kanya kasi kakapwesto pa lang natin. Yun nga, nung makita natin na magkaroon ng higher low formation po yung ating index. So hopefully, kung magkaroon man siya ng pause kasi hanggang Thursday lang naman yung trading natin ngayon, di ba? So Friday wala po tayong trading kasi holiday po natin sa Pilipinas naman. Ayan, so i-check mo, baka bukas yung profit taking sa kanya. So, dapat handa ka sa mga ganong situation naman sa kanya. And then, follow mo din yung ating Palabi Trader na Facebook page para ma-alert ka din po doon sa mga nire-repost natin na yun nga, yung mga vlogs natin or mga infos na related po dito sa ating stock market. And then, follow mo din yung ating Twitter account naman sa kanya kasi nagre-repost nga po tayo ng mga tweets galing po sa ating mga fina-follow na mga brokers, newspaper, and then personalities kung meron silang mga info about sa mga stocks na hawak po natin. So, baka po makatulong sa iyo naman. So, dito, nagpo-post din tayo ng mga videos natin sa kanya para ma-inform yung mga, yun nga, nakafollow po sa ating naman. So, tingnan po natin yung mga news na nakita natin dito sa ating Twitter. So ngayon, medyo maganda yung tinitingnan ko yung daily cases natin. So galing ito sa Department of Health mismo natin sa Twitter account nila. Di makita mo, naka-post dito, mga bagong kaso natin. Ngayon, 6,414. So ito kaya yung dahilan kaya medyo nagre-rejoice yung ating market naman kasi 3 days very unusual, di ba? So for the past few weeks ng trading natin is pababa ng pababa. Pero ngayon, nagkaroon na nga po ng confirm na higher low formation yung ating index naman kasi ang ganda po ng kanyang kandila. Ayan. So, tingnan natin mamaya. Merong news galing kay Manila Bulletin. Tingnan natin kung may info bakit 6,000 lang yung naitala po ng ating government. So, sa ibang news, so ito pala yung mga pinakamayaman na tao sa Pilipinas. So, kung mapapansin mo, pag binuksan mo to, karamihan sa kanila, yung ating pong mga nagmamay-ari ng mga listed companies natin. So, yung ibang news, sabi ni DA Market Securities, itong si Jollibee, merong expansion po na gagawin dito sa Leicester Square in London. So, around 8 branches po yung i-open naman niya this year. So, good news po yan sa mga blue chip holders natin. Kay Jollibee, sabi naman ni To Trade Asia, yun nga, medyo lugi itong si PhilWeb doon sa kanyang earnings naman. So ito, na-retweet na rin natin sa kanya kahapon. So telcos allowed by DPWH to use ROW via DO29. So hindi ko alam po ano yan. Pero ito, DPWH issued Department Order 29. So yun pala yung sabi niya. Allowing information communications technology service provider to construct and undertake excavation and restoration work for ICT infra projects within naman. So sabi ito mga telco, so kasama si dito, si Globe, si Tel, so si Converge ICT, pwede rin yan, di ba? So and then yung slower inflation sa March, so nakatulong din kaya to, sabi ni To Trade Asia kasi yung expected natin by February is or March is 4.7%. So yung March natin naging 4.5%. So maganda yan, di ba? Galing kay Ma'am Doris Domlao, CLI expects 15 to 20% growth. Ayan, so maganda kaya itong si CLI natin sa ngayon. So mukhang meron naman siyang kita ngayon pero mas mababa as compared last year. Pero ngayon, in-expect niya maganda po yung kanyang earnings. Pero tingnan natin kasi expectation lang naman yung nakikita natin sa kanya. Galing naman kay COL Financial, ang sabi dito, si Emperador natin is kumita siya 18.4% year over year. Ayan, so mas marami yata nag-iinuman kapag may lockdown sa Pilipinas naman. Ayan, so basahin nyo na lang po yung iba pong na-retweet natin na info, baka makatulong sa'yo, especially kung meron kang hawak na stocks na dinidiscuss po ng ating mga fina-follow na personalities or yun nga, mga brokers po dito sa ating Twitter account naman. Okay? So, doon sa mga gustong mag-aral, so bukas pa rin po yung ating Patreon account naman sa kanya. So, tignan mo po, baka po makatulong ako sa inyong journey kung bago ka pa lang sa stock market, nag-aaral or gusto mong yun nga, matuto. So, meron tayong mga certain levels dito sa ating Patreon na nilagay. Kung lectures po yung hanap mo sa kanya, meron siya. Or meron din tayo, kung community lang ng mga traders ang hanap mo, meron din po tayo. And then, nag-guide din po tayo sa kanila. Daily, meron tayong mga information sa mga stocks na binibili natin or pinipili natin. So, yung mga gustong sumabay or gustong
kasama natin mag-trade. So, yun nga, may mga certain levels po naman siya. Ayan. So, check mo na lang po yung ating Patreon account. So, bukas pa rin naman siya. Hindi pa natin kinuklose for this April naman. Okay po. So, tingnan natin kung pwede natin siyang i-close by end of this week naman. Okay po. So, tingin na tayo doon sa ating mga charting. So, balikan natin itong si 2Trade Asia natin. So, tingnan natin yung summary ng ating index. So, yun nga, nag-gain po yung ating index ng 0.93% to close at 6,651. And then, makita mo, yung mining lang natin ang medyo hindi maganda yung galaw. Pero karamihan po is green nga po siya. So, ang pinakamalaki sa ngayon is si property. So, medyo bumawi siya, 2.51%. So, si SMPH, yung nagpagalaw sa kanya, di ba? So, yun yung nakita ko sa kanya na pinaka-movers or gainers natin. So, 5.28%. Saka si MPI, 5.87%. So, the rest, normal naman yung mga galaw. Tingnan natin kung ano yung nangyari dito sa ating PSEI index. Ayan, so tignan mo po natin yung ating PSEI index nga. So maganda po yung ginalaw niya kasi akala natin kahapon baka mauntog na si PSEI kasi 2 days na po na medyo maganda po yung galawan niya. And then yung kahapon, yung closing nga natin sa kanya, binatak lang po yung ating index. Kaya nga ang personal expectation ko sa kanya, baka mauntog siya ng konti. Pero maganda yung ginalaw niya kasi kung ang titignan ko lang yung ating resistance na MA20, maganda po yung ginalaw niya kasi nakalabas na po siya. So medyo natanggal yung resistance dito sa area natin na to, dito sa mga consolidation. And then yun nga, mukhang papunta yung ating index doon sa pinag-usapan natin na resistance sa kanya. Dito naman sa ating 6,700 kasi ito yung meron tayong gap dito sa bandang taas naman sa kanya. So parang ganyan yung gustong putahan ng ating index, especially yun nga medyo bumababa yung nare-record po na daily cases ng ating COVID naman. Ayan, so tingnan po natin bukas, baka maganda yung result ng COVID cases kung masustain yung 6,000 level. Very good indication at then may potential na i-try i-break po ng ating index yung ating 6,700 level. So pwede na yatang itaas yung yung pinaka-support natin sa kanya sa 6,400 level kasi nga medyo maganda yung galaw niya talaga kasi tingnan mo, ito yung high natin last time na untog siya dito. And then ngayon may bago na tayong high dito sa downtrend na channel natin sa kanya. Tingnan natin yung yung pinaka-channel natin sa kanya. So pwedeng hindi pa siya nakalabas kung iguguhit mo na maigi yung ating downtrending line sa kanya or yung ating downtrending channel kasi nga yun nga yung overall trend natin sa kanya is pabagsak naman. So tingnan natin bukas kasi last day of trading, hopefully umakyat siya and then mag-retest po dito sa 6,700 level naman. So sana ang makita natin na candle either maliit lang siya or isang full candle, hindi po yung mga nakita natin last time, yung mga inverted doji or hanging man naman sa kanya para hindi matakot yung ating mga traders naman sa kanya. So siguro may reason talaga bakit umakyat si PSEI kahit na naka-ECQ pa rin sa Metro Manila naman kasi sabi nga natin, nauuna lagi ito si market para sabihin niya kung ano po yung talagang situation ng ating economy naman sa kanya. So hopefully hindi lang traders move kasi nga lumalabas po kasi yung mga foreigners, yung mga locals lang po natin, yung medyo sumasalba po sa galawan ng ating index sa ngayon. Ayan. So nasa critical na resistance area tayo, malapit sa 6,700. Medyo hindi pa rin tayo ganun ka-bullish na didiretso yung ating index sa kanya kasi nga yung ating lockdown situation plus medyo mataas pa rin naman yung ating daily cases naman sa kanya. Pero malaki yung tendency mag-retest tayo sa 6.7 sa pinapakita ng mga kandila ni PSEI naman natin. Or kung siguro kung maglabasan sila kasi medyo mahaba nga po yung weekends, kahit medyo sumalta lang tayo dito sa 6,600 level, so masaya pa rin tayo na mag-i-end po yung ating trading for this week naman sa kanya. So tignan po natin by tomorrow kung ano po mangyayari sa kanya. So yung ating RSI level sa kanya is nasa halos kalalampas na niya sa 50, no? Kung medyo stricto ka, nasa RSI 50 level itong si PSEI. And then nasa situation siya kung saan kailangan niya mag-breakout para magkaroon ng momentum yung ating PSE index. So siguro mag-breakout siya, lumampas yung RSI 50 and then mag-retest siya dito para sa susunod na higher low formation nitong si PSEI. Ayan. So maganda po yung ating indicator, yung ating MACD is paakyat pa rin siya. So talagang may reversal na direction po itong si PSEI based dito sa mga pinapakita ng kanyang mga candles
naman. Okay po, so sana magbalik na rin yung mga foreigners para masustain po natin yung pagtaas naman ng ating index sa kanya. Ayan. So tingin po tayo dito sa ating mga COVID cases. So sa ngayon, or rather kahapon, ang COVID case natin sa kanya is 9,362. So mataas pa rin po yung yung ating 7-day average 10,226. Pero yung nalag nga, yung sinabi natin dito sa ating Twitter is nasa 6,414. So medyo maganda po 'yan. So merong sinasabi dito si tingnan natin si Manila Bulletin. So ang sabi niya, PH lag 6,414 new COVID-19 cases naman sa kanya. Pero ang sinasabi dito, hinahanap ko yung reason bakit mababa. Ang sabi niya, the relatively lower number of cases today is due to the low number of samples received by laboratories last April 5 naman. Ayan, so siguro meron na rin sigurong epekto yung yung pagkakaroon po natin ng ng lockdown kasi hindi kagaya dati, 'di ba? Ang sinasabi lang kaya mababa yung case natin. Halimbawa, last time nag 6,000 level din tayo sa kanya dito sa ating COVID cases is hindi nakapag-submit yung 6 na laboratory. Pero ngayon, ang sinasabi dito, ang pinaka-reason is low number of samples received by laboratories last April 5. So, ibig sabihin, yung tinitest, yung number of cases na tinitest at yun nga, sinasamplingan nila based siguro dun sa mga tracing or din yung mga nagpa-positive sa kanya, hindi ganun karami yung binibigay. So, ibig sabihin, may epekto yung yung pagkakaroon natin ng ECQ based dito sa current na COVID cases naman natin. So, sana mapababa po yan kasi meron tayong isang example dito guys na kapag hindi na-avert ng ating government yung pagdami po ng COVID cases, especially last time, so talagang kailangan natin ng lockdown para bumaba talaga yung cases. Kasi ang worst case na pwedeng mangyari sa atin, merong story dito galing kay Yahoo News, yung nangyari po ngayon dito sa may bandang Brazil. So makita mo dito, ang sabi niya, a biological Fukushima, Brazil COVID-19 deaths on track to pass worst of US wave. Kasi ang daily cases po, hindi yung yung nagkakaroon ng COVID-19 ko, yung daily cases na mga fatalities or yung mga namamatay po dito sa Brazil, umabot na po ng ang dami 4,000 cases in one day. So yun nga, tingnan natin yung ating world market. So makita mo dito, medyo green itong si US natin. So kagabi, yun nga, nag-red sila, 'di ba? So yung futures kasi hindi maganda. So hindi rin masyadong gumalaw yung ating US market. Pero nag-all-time high na kasi sila last time, 'di ba? So kaya siguro profit taking muna sa kanila market. So makita natin yung ating European market, so hindi rin maganda. So green yung opening, pero nagre-red po yung kanila mga indices. Dito sa bandang Asia, meron tayong red. So, yung mataas kahapon na si Hang Seng, so bumawi naman siya for today. So, nag-drop din siya ng negative 0.91%. Pero kung titignan mo yung ibang indices, maliban dito kay China, the rest is green na green po sila. Itong si KLCI natin, di ba, nung last 2 days, hindi maganda yung galaw niya, pero ngayon is 1.37% naman. Okay po, so ASEAN market is maganda. Ayan, unahin na po natin si dito as dito po sa ating trending stock. So, tingnan natin nangyari sa kanya. So, medyo nagkaroon ng profit taking kasi nag-close po tayo ng 11.04 peso level naman. So, medyo red yung ating candle sa kanya. So, nag-profit taking muna yung iba kasi maganda po yung galaw niya kahapon. Plus, nagkaroon po tayo ng green na opening naman kanina. Ayan. So, medyo nag-subside siya, nauntog siya sa malapit sa RSI 50. So, kulang pa siguro sa sa volume itong si dito natin. So, nakita mo naman ngayon for the day, kokonti lang po yung volume nitong si dito natin. So, tingnan natin dito kay 2Trade Asia, dito sa stock option natin, kung ano po yung nangyari naman sa kanya. So, unahin natin si dito. And then, tingnan natin yung buyers sa sellers natin sa kanya. So, nag-loss nga po siya ng negative 0.36%. So, ang ating net foreign selling sa kanya or buying ba? Ayan, medyo malaki Net foreign selling is 9.6 million. And then, yung buyer natin is si Call pa rin. So, malakas pa rin siya. And then, majority ng sellers is si Call din. Ayan, so, medyo nagkakaroon ng sellers sa buyers yung ating mga Call users. At yun nga, kaya bumagsak siguro itong si dito naman natin. Ayan. So, medyo nagre-resist ngayon. So, ang expectation ko sa kanya kahapon, talagang i-close niya dito sa may gap. Kasi nga, malakas kasi yung market natin for the past few days. Pero ngayon, parang nagre-resist siya dito sa around 11.3.
Yung ating pinaka-high sa kanya is 11.38. So, dito siguro sa around 11.4 yung current resistance naman natin sa kanya. So, mag-aantay pa siguro ng volume muna itong si dito natin. Pero anyway, sabi nga natin, nonetheless, maganda naman yung galaw niya for the past few days kasi nag-gain naman siya. And then, yun nga, nagkaroon siya ng breakout last time dito sa around 10.5 peso level naman natin. Ayan. So, medyo hindi pa natin matanggal yung yung resistance natin dito sa kanya. So, meron pa rin naman siyang ascending triangle formation. So, good pa rin 'yan. Medyo mahina nga lang yung momentum natin sa kanya kasi nga yung volume po natin is hindi ganon kalaki. So, makita mo, medyo nag-post yung ating RSI. Pero yung MACD, yung performance po ng MACD natin sa kanya, makita mo dito, okay naman po itong si dito natin kasi nakabukas po yung ating MACD formation naman. Ayan. So, anyway, pag medyo maganda talaga yung market natin, marami tayong mga gaps na pwedeng i-fill dito naman kay dito CME Holdings natin. Okay po. So, ganyan lang muna. So, siguro nasa consolidation stage pa rin ito si dito. So, tingnan natin bukas kung maganda po yung closing naman natin sa kanya. Next natin si ACN. So, tingnan natin yung dito muna tayo sa ating stock info. Tingnan natin kung ano nangyari kay ACN. So, nag-gain po itong si ACN. Maganda pala yung galaw niya, di ba? So, ilang araw ng green. So, nag-close tayo ng 2.14% and then yung net foreign buying. So, meron tayong positive siya, 3.8 million. So, bumabalik ng konti yung ating mga foreigners sa kanya. So, ang major buyer natin is si FNS. And then, medyo nagsisell ito yung si call naman natin. So, nagpa-profit taking yung ating mga call users naman sa kanya. Okay? So, tingnan natin yung kanyang charting. So, makita mo dito, maganda po yung galaw ni ACN kasi 3 araw na po na puro green po yung ating candle. And then, yun nga, yung sinasabi natin sa kanya kahapon, road to 8 pesos na ba? Yung sinasabi natin, pag body to body is around 7.98. So, pwede na siguro 8 pesos. Ilagay natin psychological resistance dito po kay ACN naman natin. So, yun nga, ang tendency niya is umakyat siya. So, yung pinaka-support natin is dito na sa bandang taas. Dati kasi yung support natin dito, di ba? Pero maganda yung candle, so itataas ko na siya ng konti. Ang pinaka-support natin sa kanya is nasa 7.1. And then, meron pa rin tayong tendency na umakyat and then mag-retest po dito sa 8 pesos. So, wala pa naman yung news, guys. Hindi ko pa nabasa kung ano na yung nangyari dito sa kanyang FOO. So, wala pa rin tayong news, no? So, hopefully, maging maganda yan. Kasi yung ating RSI, patuloy pa rin na umakyat. Maganda po yung ating trend. So, meron talagang momentum itong si ACN. And then, yun nga, meron siyang tendency na mag-spike and then i-touch po yung ating 8 pesos naman. So, ang ganda kasi ng volume niya. Makita mo dito. Meron talagang karga ng konti itong si ACN natin. Plus, yung ating MACD, makita mo is nag-start na po maging bullish naman. So, pansinin mo guys, lahat ng stocks natin sa ngayon, majority, nasa road ng recovery kasi nga yung ating MACD formation, magaganda po yung kanilang mga galaw naman. So, kahit si MACD, talagang madaling gamitin lang siya. Once na matagal yung, yung blue line dito sa ilalim ng red line natin, mag-cross siya, indication na may pagka-bullish po yung ating mga stocks naman sa kanya. Okay? So, medyo yung, kung titignan mo, hindi naman uptrend channel yung dinodrawing natin kay ACN, kundi isang malaking sideways channels. Kasi nga, hindi pa naman nagkakaroon ng new high ulit itong si ACN natin. So, after ng high dito, so nagkaroon siya ng higher low formation. Kung ito yung isang high natin sa kanya, ito-try pa lang niya i-breakout para magkaroon tayo ng new high dito sa area na to. And then, masasabi natin, nasa uptrend na ulit itong si ACN naman natin. Okay? So, next po natin si BSC. So, isa sa mga winners natin for the day. So, nagpiso na itong si BSC natin. So, tingin tayo kay 2Trade Asia. Tingnan natin yung kanyang information. So, meron siyang gain 7.22%. So, ang ganda po ng gain itong si BSC. Ang laki. Meron ba siyang net foreign? Selling siya, negative 2.6 million naman. So, ang buyers natin, si Call. So, daming Call users sa ngayon. Yung seller natin is Call din. Yung pinakamalakas naman sa kanya. So, papansinin nyo, karamihan ng nagtitrade sa ngayon is mga retailers kasi si Call po yung ating pinaka-broker naman sa kanya. Okay? So, tingin tayo sa kanyang chart. So, makita mo, maganda po yung galaw niya. And then, currently, nandito siya sa malakas na resistance area. Ayan. So, hopefully, ang pinaka-best case scenario, kasi ito yung malakas na resistance niya. Ibig sabihin, dito, marami na accumulate last time. And then, nung nagkaroon ng sudden drop ng mga prices, yun nga, medyo nakulong po yung iba nating kasama naman dito sa area na to. So, ngayon,
since malapit na sila magkaroon ng break-even, ang tendency is mauntong yung price action natin dito sa area na to. So, papalitan ko na siya ng line para mas madaling makita. So, ang pinakamalapit na resistance, sa untog na siya 1.08, is dito sa consolidation ng ating mga price candles naman. Ang magandang tignan dito bukas kay BSC, kung ma-maintain po niya na, halimbawa, umakyat siya, and then, kung sakali man bumagsak siya kasi profit taking, mag-stay na siya ng above 1.09 or 1.1 para masabi natin na strong yung small trend or short term rally na ginagawa po nitong si BSC naman natin. So, pwede rin siguro, no? Pwede ka na mag-draw sa kanya ng channel kasi parang meron siyang ginagalawan dito. So, balik ko to sa 1.1. And then, ito, pag ginuhit ko siya, meron siyang maliit na trading channel na sinusundan naman. Ayan. So, congrats po dun sa mga may hawak sa kanya kasi last time, nag-TP ako dito sa, sa candle na to. And then, bumili ulit tayo sa around 0.9. And then, yun nga, binabantay natin ngayon yung galaw po nitong CBSC. So, maganda po yung, yung volume accumulation niya kasi malalaki. So, hindi siya kagaya dati ng medyo mahina, pabagsak siya. Yung mga volume mahina din. So, naglalabasan yung ating mga trader sa kanya. So, siguro dito, majority nakalabas na. Kaya hindi na masyadong masustain dati yung galawan. Pero after nga ng good news niya with regards sa new contract with the government sa kanyang wind power energy naman, so bumabalik yung ating mga traders plus yung optimism ulit dito sa ating market. So, maganda na po yung maganda na po yung RSI. Talagang nakaturo siya. Meron siyang trend direction plus above RSI 50. So, gusto natin yan. And then, yung MACD formation is bukang-buka. Yung blue line is malayo po dito sa ating red line naman. Ayan. So, maganda po yung pinapakita ng mga candles nito si BSE. So, hopefully, sabi ko nga sa inyo, kung mauntog siya, mag-stay lang siya. Or rather, i-follow niya lang itong dinodrawing natin na trend direction naman kay BSE po natin. Okay? So, next po natin, itong si PHA. So, hindi masyadong nag-gain si PHA, no? So, walang masyadong galaw itong si PHA. Okay naman siya ng umaga, pero nagkaroon din siya ng profit taking. So, nagre-resist siya dito sa consolidation, dito sa bandang taas. So, immediately, ito muna siguro yung kailangan niyang basagin, no? Dito sa around 2.5 peso level naman. Pero yun nga, maganda rin yung trend niya. So, kagaya ni dito, makita mo, pwede kang mag-draw sa kanya ng ascending triangle naman. So, yun nga lang para mas matagal yung galawan ng ascending triangle naman natin sa kanya. So, wala pa siyang news with regard sa kanyang sa kanyang digital platform. So, hindi pa rin natin alam kung okay na siya or yung apps niya sa cryptocurrency mining. So, magiging maganda catalyst yun dito kay PHA kasi ang dami nagpupuntahan sa crypto ngayon, di ba? So, yung iba nating kasama is puro crypto din yung tinatanong sa atin. Pero wala tayong cryptocurrency. Nanonood lang tayo ng mga galawan. Ayan. So, medyo hindi siya nakalampas sa RSI 50. Nag-resist siya. Pero magandang tignan or abangan siya pag maka-breakout po itong si PHA sa RSI 50. So, maganda pa rin naman. Okay pa rin naman yung MACD niya. Naka-form pa rin naman. Kulang lang siya sa volume. So, parang si dito, after ng rally kahapon, meron siyang volume kahapon. Ngayon, kokonti pa rin. So, kailangan niya yung ganito kalalaking volume kasi para masustain niya po yung magandang galaw naman niya. So, tingnan natin dito sa 2Trade Asia natin kung ano yung buyers natin saka sellers naman sa kanya. Si Cole yung ating, puro si Cole, no? Si Cole ang ating main buyer sa kanya, 34%. And then seller natin is si Cole din. Meron ba siyang foreign? So, wala masyado, no? Meron naman, 272,000 yung foreign buyers po nitong si PHA naman natin. So, wala siyang gain for the day. Ayan. So, next po natin si Apollo. So, nag-gain din si Apollo, di ba? Ayan. So, maganda yung maganda yung pinapakita ng mga candles ni Apollo, guys. Kasi kung papansinin mo na maigi, yung mga kandila natin sa kanya is puro green. Ayan. So, optimistic. Kino-close siya ng green. And then, nag-close the gap na nga siya. Ayan. So, okay. Ito maganda sa kanya kasi nag-close the gap. Tignan natin yung yung resistance. Pwede ko na siyang itaas. So, itataas ko na talaga dito na sa 0.24 kasi nag-fill the gap na nga po itong si APL. So, makita mo dito, maganda rin yung trend direction niya kasi paakyat din po siya. Plus, ito yung mas maganda sa kanya as compared kay PHA. Meron siyang volume ng konti. So, parang accumulation volume nga to eh. So, malilit lang siya as compared last time kaya hindi niya masustain yung gantong galawan. Pero yun nga, meron siya. So, nagsusupport po yung ating mga
call buyer saka user sa kanya. Yung ating RSI medyo mataas din. So above RSI 50, so sumilip na po si Apollo. So meron siyang tendency na maganda yung galaw niya for the coming few days kahit medyo magkaroon ng profit taking bukas naman. So okay na okay din po yung kanyang MACD formation naman. Okay po. So next natin si CLI. So meron tayong konting news dito kay CLI. So meron siyang disclosure kaninang umaga. Actually marami 'yon, pati yung kanyang financial. So pero dito na lang tayo mag-concentrate. So meron siyang mga key highlights dito. Ang sabi niya, sa financial update, robust pa rin daw yung sales take-up niya. Laki 14.2 billion. Yung ating business update, so maganda rin siya. Meron siya mga significant milestones, and then yung 2021 outlook niya is ito nga, targeting 15 to 20% upside naman. Pero anyway, sa dami ng magandang pinakita nitong CCLI, tayo as a trader is interested lang tayo dito sa kanyang 123% stock dividend. So makita mo guys, meron na mga pumopondo sa kanya. Makita mo tong mga sudden spikes ng volume. So bumabalik na yung mga last time nag-take profit dito sa area na to. And then yun nga, sabi natin, baka meron siyang tendency na i-retry po na i-test yung ating 6.5 peso level. So medyo may momentum siya guys. Makita mo sa kanyang RSI. Ito pataas siya, and then malapit na siya sa overbought signal. Plus, tingnan mo yung MACD, medyo bullish siya. So, kasi malayo yung blue dito sa ating red line. Kaya hindi tayo magtataka kung one of these days, itry ulit nitong si CLI na i-retest po yung ating 6.5 peso level. So, gusto ko din, yung nakikita ko sa kanya, yung pinaka-trend niya, kasi yung ating price action, ilang araw na po dito sa above ng MA9 naman natin. So, tiyaga-tiyaga lang siguro sa mga may hawak dito kay CLI, kasi hindi rin naman ganun kalaki yung yung galawan niya. Tingnan natin dito sa kanyang stock info. So, meron siyang 2.01%. So, pa 1% lang per day itong si CLI. So, meron siyang net foreign selling, negative 2.4 million. So, lumalabas yung foreigners. And then, ang bumibili sa kanya is mga call users. Yung sellers natin is si call din. Ayan. So, tayo yung bumibili dito kay CLI naman natin. Okay, so maraming anticipation sa kanyang 123% stock dividends. Tingnan natin kung ma-materialize yan. Kung hindi, or hindi mo alam kung ano yung possible na pwedeng mangyari sa kanya, i-base mo na lang po dito sa ating price action naman. Okay po. And then lastly, tingnan natin si PES. So ilang araw nang trending itong si PES natin. So umakyat na naman kasi kaninang umaga itong si PES natin. So alalaki pa rin ng tignan mo yung volume. Very significant. So maganda pa rin naman yung RSI plus yung ating MACD formation. Nakabuka pa rin siya kasi yung ating price is always pataas yung direction. Pero medyo undecided yung candle natin sa ngayon. Nag-profit taking muna siguro yung iba nating kasama. So tingnan natin sa kanyang 5-minute chart kung ano yung nangyari for the day. So medyo pinitik ng umaga itong si PES natin. So makita mo umakyat siya sa opening. And then yun nga, medyo yumuko na rin siya dahil sa malalakas na profit taking naman sa kanya. So ang daming tatanong, may tutuloy pa kaya itong si PES natin? So kung medyo mahirap hanapin guys yung mga galawan ng mga stocks natin, mag-base ka lang lagi sa price action. So ano ba yung sinasabi ng ating mga candles naman sa kanya. So ngayon, ang nakita ko lang sa kanya, medyo bearish yung candle, and then kasi nga considered as inverted Doji na or Doji. So medyo may konting pessimism dito kay PES natin. So siguro lumabas muna yung iba, expectation dun sa ating long holidays kasi Friday walang masyadong trading. So ang hanapin na lang natin yung pinaka-support niya, gamitan natin ng Fibonacci, baka meron tayong makita kung saan magkakaroon ng pause itong si PES natin. So hindi muna tayo nag-expect bukas na basagin niya yung 0.82, yung pinaka-high natin sa kanya, kasi nga nag-pause na po siya. So dalawang bad candles yung nakita natin sa kanya. So may tendency maghanap po ng support itong si PES naman natin. So based dito sa galawan niya, dito sa ating Fibonacci, ang immediate support is 0.236 dito sa 0.71. Pag medyo mahina siya, dito tayo mag-aabang sa 0.382 level naman. Okay po. So mali mo, galawin ulit kasi unexpected din naman kanina. Akala natin, di ba kahapon, sabi ko sa inyo medyo bearish itong si PES natin.
Tapos, nag-green naman siya for the day, di ba, nung opening pa lang. So, maraming nag-profit taking kaagad. So, kung medyo napabili ka sa kanya, tignan mo na maigi, yung mga support lines natin na dinodrawing dito sa ating Fibonacci, yun yung pwede mong maging guide kung kailangan mo na ba mag-exit dito kay PES. So, syempre, sabi ko sa inyo, risk management tayo lagi, binabantayan po natin yung mga stocks natin kung ano ba, magtutuloy ba yung pagtaas or hindi. And then, pag hindi nagtuloy yung taas, and then ma-hit yung mga stop loss level mo. So, yun po yung titignan mo dito sa mga stocks naman natin. Okay, so wag nating paunahan. Tignan natin kung anong candle bukas ni PES. Pero based lang dito sa dalawang candles natin, medyo bearish po ng konti. Itong si PHES naman natin. Okay po, so balik tayo sa ating PSEI. So, ang ganda ng galaw natin for the week. So, although short term yung yung trading natin dito sa ating market, kasi nga 4 days lang po yung trading natin sa kanya. Ang ganda naman ng galaw niya kasi ang dami pong stocks na nag-start na po ng kanilang mga recovery. So, yung mga indicators natin guys, lagi kong sinasabi sa inyo, tignan nyo po na maigi, kahit basic lang. Minsan nakakaligtaan natin sa dami ng stocks natin. Tignan natin, mapapansin mo, kakakross lang pala ng MACD, and then medyo gumagalaw yung RSI, and then nagkakaroon ng higher low formation yung mga candles. So, yun yung mga good entry point na hinahanap natin. Plus, good sentiment po ng ating market naman. Okay po, so yun lang yung ating review for the day. So bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Follow mo lang ako dito sa aking Twitter account, dito sa ating Facebook account. So i-browse mo na lang. Plus yung ating Facebook page. And then sabi ko sa inyo guys, bukas pa rin naman yung ating Patreon account sa mga gusto pong mag-aaral or kasabay natin mag-trade dito sa ating stock market. So pwede nyo pong tignan yung mga levels po naman natin sa kanya. Okay, so yun lang. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.